at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan ng nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom ng kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsisigawa ng masama." Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at ako, at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buwan sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauna at may naunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo po ng mga nagluluto ng pansit tutlog o pansit palabok, di po ba may mga sangkap doon na sangkap pa lang ay ulam? Ilalagyan ng talaba, lalagyan ng tahong, lalagyan ng hipon, lalagyan ng pusit. Yun pa lang ay ulam na. Yung sangkap pa lang, ulam na. Pero merong ibang sangkap na hindi pwedeng yun lang. Hindi mo pwedeng kainin ng paminta na yun lang. Asin na yun lang. O sili na yun lang. O kaya naman ay yung sa ibang mga pagkain ay mint. Pagkamat masarap pero mabait kapag iyon lang ang kakainin. O kaya naman ay yung star anise. Pag kinain mo mag-isa yun, hindi masarap. Pero pag sinama sa ibang sangkap, sumasarap. Merong mga pagkakataon, mga kapatid, na yung iba't ibang mga sangkap na ito, may iba na masarap kahit nag-iisa, may iba na mapait, hindi masarap, pero kapag isinama sa iba, ito'y gumaganda. Bago po ibigay yung punto, ay tingnan muna natin yung iba pa. Isa po sa pinakamaganda para sa akin na mosaic ay yung makikita sa St. Peter's Basilica. Dahil ang mga mosaic doon, napakakinis at pinupili yung pagitan ng bawat bato. Kaya sa bandang huli o sa bandang malayo, parang painting, pero ang totoo ay mosaic. Ang totoo ay bato. Yung mga pira-pirasong bato na yun, kapag walang artistic eyes ang gagawa, itatapon lang. Kapiraso lang yun eh. Walang kwenta. Iinay buhangin lang, itatapon lang. Pero sa mga may artistic eyes, iba't ibang kulay na yun, kahit na maliit na piraso, ay nagkakaroon ng halaga kapag pinagsama-sama ng isang artist. Mga kapatid,
Sa mga punto na yun, yung sangkap sa pagkain at yung sa musik, dito natin maihahalimbawa yung ating mga karanasan. May mga karanasan tayo na napakagaganda. Iyon pa lang ay para sa atin ay okay na. Kaya nga nasasabi natin na pwede na akong mamatay dahil naranasan ko na ito. Masaya na ako, pwede na akong kunin ni Lord, fulfilled na ang buhay ko dahil para sa akin yung karanasan na ito ay okay na. Eh pagkakataon naman sa buhay natin na yung ating mga karanasan ay napakapait, napakahirap harapin, na yung ating mga pinagdadaanan ay masasabi natin, Panginoon, pwede ba pass muna ako dito? Panginoon, ako hirap na hirap dito, bakit nangyari ito sa akin? Nasa una, yung mga pangit na karanasan na yun ay hindi mo makita ang dahilan. Pero kapag tinignan mo sa mas malaking larawan, meron palang kahulugan at mas nagiging maganda ang buhay mo dahil sa pinagdaanan mo na yun. Alam mo po, marami kayong mga karanasan na gano'n. Na yung unay pangit, kapag iyon lang ang binigyan ng focus, pangit. Parang butil ng bato, butil ng marmol, itatapon na lang yan. Hindi maganda. Pero kapag nakita mo ang lahat sa iyong buhay, pag pinagsama-sama ang iyong karanasan, makikita mo na may maganda palang dahilan kung bakit nangyari ang magagandang bagay at ang mga mababait na karanasan sa iyong buhay. At dahil dyan ang iyong buhay ay lalong nagiging makulay, lalong nagiging maganda. Sa unang pagbasa, sinabi po sa atin ito ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang sabi po niya ay ito, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Maliwanag po sinabi sa atin na ang lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ating ikabubuti. Hindi niya sinabing yung ibang bagay lamang o ibang parte ng buhay natin. Hindi. Sinabi niya ang lahat ng bagay, ito'y makikita natin para sa ikabubuti natin. Kaya sa totoo lang, walang coincidence. Wala yung, ay, nakataon na. Ay, aksidente ito. Hindi. Sa atin, marahil, makikita natin, aksidente, pero sa mas malaking plano ng Diyos, meron siyang magandang nasa isip para sa atin. Kaya natin nararanasan ang lahat ng ito. Mga kapatid, kung bibigyan lamang natin ang focus, yung mga magaganda, hindi natin makikita yung buong picture. Kung makikita lang natin, titingnan natin ang focus, yung mga pangit na karanasan natin, hindi magiging complete. Pero kung titingnan natin ang lahat ng tagumpay, lahat ng pagsubok, lahat ng kasiyahan, lahat ng kapigatian, ang kalooban ng Diyos, makikita natin kumikilos sa buhay natin. Kahit yung mga aksidente o yung ibang mga karumal-dumal na karanasan, ito'y para sa ikabubuti ang lahat. Ibig sabihin ay pinayagan ng Diyos yung magkaroon ng kasamaan sa daigdig. Hindi niya pinayagan, pero hinayaan. Ano yung sabihin? Di po ba kayo na mga magulang habang nagtuturo kayo na maglakad sa inyong mga anak,
siya'y mapapatid o siya'y madadapa, pinipigilan niyo po ba? Hindi niyo pinipigilan, di ba? Hahayaan niyo siya maglakad kahit alam niyo na madapa, kahit alam niyo na sumalampak. Bakit? Doon siya matututo maglakad. Kaya yung mga bakit na karanasan natin, yung mga mababait na nangyayari sa atin, ito yung parang paglagapak natin, parang pagbaksak natin sa lupa. Dahil tayo unti-unti tinuturoan maglakad. Paano po, Father? Hindi ko po talaga makita na may magandang nangyayari sa buhay ko. Hindi ko po talaga makita. Ang sagot doon ay, baka hindi pa luto. Baka hindi pa tapos lutuin. Dinadagdagan pa ng iba't ibang sangkap. Nasa proseso pa lang ng pagluto. At pagtinikman, hindi pa nga kompleto. Kaya dadagdagan pa. Iyon marahil ang nararanasan mo. Hindi pa tapos ang pagluluto. O kaya naman makasabihin pa, Father, naintindihan ko na po yung maranasan ko na yun. Napagtugtog ko na kung bakit gano'n sa buhay ko. Pero bakit may nararanasan uli ako ngayon na hindi ko makita ang connection doon? Baka tapos na ang luto ng isang putahe, meron namang isang batong niluluto para sa iyo. Baka meron buffet na inihandog para sa iyo. Hindi natin kayang anukin ang kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos mismo ang tutulong sa atin. Paano yun? Kapag hindi natin malaman kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, ang Diyos mismo ang tutulong sa atin. Sa paano paraan? Sinabi rin sa unang pagbasa na kapag hindi mo alam ang lahat, hindi mo kaya magdasal, ang Diyos Espiritu Santo ang tutulong sa iyo. Sa bahaging iyon ng unang pagbasa, babasahin ko. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang hindi magagawa ng pananalita. Ganun po. Hindi mo alam kung paano magtutugtog-tugtog yan. Tumahimik ka, humingi ka ng tulong sa Espiritu Santo. Hindi mo alam kung paano magdasal, sabi nga sa unang pagbasa. Pero ang Espiritu Santo ang bahala para sa iyo. Kaya mga kapatid, sa pagkakataon na hindi natin maintindihan ang lahat ng bagay, ang Espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin. At sa mga pagkakataon naman na nakikita na natin yung mga pagkaganda at mga pangit na karanasan natin, ibig sabihin, ang lahat ng ito'y pinagsasama-sama ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Amen. Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Kaya't sa bawat pagdulog sa Espiritu Santo, sa Kanya tayo dumulog, ating tutugon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan
na mag-alay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Iniiling namin ito sa ngalan niya, ngayon